sa bawat isa. Tayo pong lahat ay aawit sa Panginoon sa oras na ito. Dahil yan po ang ating pong mga kasama dito sa loob ng ating kwarto ng saan po tayo nanalangin. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Sabi po ng awit 103 verse 1, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at lahat ng nasa akin magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Hallelujah. Tayo po ay umawit sa Panginoon. O Diyos, iyong hindi aking ang puso ko kahinaan sa iyo. Bigyan mo ng banal na tao, sumunod sa nais mo. Isinawanan aking puso ay kalooban mo sa buhay mo. O Diyos, iyong
pag-ibig ko, kahahanap sa mo. Habang may bibigay sa'yo, mo'y sasama. Ang mayroong lakas, kita. Ang iyong Isus, ikamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo, tataas kita. Tataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Sinasamba kita. Sinasamba kita. Sa buhay ko, sa puso ko, sinasamba kita. Sa Panginoon, tataas kita. Tataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, tataas kita. Tataas kita. Tataas kita. Hindi ka namin tinataas, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Tuloy kang matagpo, tuloy kang kumilos sa amin po pag-aaral ng iyong salita. Sa amin po tagapagsalita, tuloy po salita mo sa iyong presensya. Lahat ng kanyang pong nasabitin ay maging kalakasan ng aming mga spiritual na pamumuhay, Panginoon. Salamat po dakilang Diyos, pinagmuli ka namin pinagkakila sa pangalan ni Jesus. Amen. So, salamat po sa ating Panginoong Diyos. Purihin ang kanyang pangalan. Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga. Ayan, sa mga kapatid natin nasa ibang bansa po. Anumang oras mong dyan. Ang pagpapala po ng ating Panginoong Diyos ay sumatig po nawang lahat sa oras nito. At salamat. Tayo po ngayon ay nasa araw ng Huwebes po. Dito po tayo sa Christ-Centered Life, ano? Every Huwebes po, nandito po tayo, 6 o'clock po. Sama-sama pong nananalangin at nag-aaral po ng salita ng Diyos. At nawa po kayo pong nandyan sa inyong mga tahanan na patuloy na sumusubaybay
ay samahan po ninyo kami hanggang mamaya po. At napakaganda ho. Actually, ang ating tatalakayin ngayon hindi lamang ho napapanahon kundi sa lahat po ng panahon po ito No? Kasi ako po ay lubhang nababahala po kasi sa tuwing ako po ay magbuklat na aking cellphone sa YouTube. Doon sa mga naglipana po na ibang mga aral o mga ngaral. Kung hindi po tayo maalam o maingat sa salita po ng ating Panginoon, sigurado po na tayo mapapaniwala ng kanilang mga aral. So bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay manalangin. Salamat po aming Panginoong Diyos, Amang Banal. Napakaganda ng araw na ito, O Diyos, na gawa mo. Sa oras na ito, Panginoon, salamat at meron po kaming pagkakataon upang sama-sama po namin talakayin, pag-aralan ng iyong masalita, sa ganun patuloy po kami matuto, O Diyos. At ito ang nais mo, na sa ganun ay tumawag pa po ang aming pagkaalam at pamuhay po namin ito at maging ilaw din po, gabay namin, O Diyos, sa aming buhay. At mapanghawakan din po namin at maisalig dito ang aming pananampalataya. Patnubayan niyo po kami sa hapong ito, sa gabing ito, Panginoon, at ikaw po ang siyang aming tinataas sa aming kalagitnaan. Wala pong iba mapapurihan, kundi ikaw lamang po. At dalangin po namin, Panginoon, yung mga sumusubaybay po sa kanilang mga tahanan, ay makarating po ang yung mga salita, O Diyos, na ito magbigay ng liwanag sa lahat, Panginoon. Na ihipo, magpapalambot ang kanilang mga puso at tanggapin ang iyong mga salita bilang ito lamang ang tayong katotohanan. Dapat maging saligan po ng aming pananampalataya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ayan. So, kumusta na po ang ating buhay pananampalataya? So, napakainit po ng panahon, nakakasunog na yung mga sasakyan. Nawa po yung pananampalataya natin ay umiinit din po. No? Huwag po natin hayaan na minsan po dumating po sa ating buhay na parang lumalamig, pero huwag po natin, sabi nga ng Bible, huwag natin hayaan na aandap-andap at tuluyang mamatay ang mingas po nito. So tulad po na sinabi ko po kanina, ako po nababahala kasi actually, sa mga nakaraang mga panahon din po sa akin pong panonood, ako po ay kakandam ng lungkot. May makakinig ka na isang mananampalataya na magtatanong sa isang mangangaral na ganito. Na tila bagang hindi niya alam, mayroon naman silang pastor sa simbahan na dapat tanungan, magtatanong dito na kilalang mangangaral. Sa pagkakalang dahil sa galing ng pagpaliwanag at sa Bible, yan ang ginagawang pang-akit po niya. At ang isa pa rin pong nakakalungkot, yung bang nasa tama ka na, subat sa pagdating ng panahon, dahil marahil dala ng lumalago ang iyong kongregasyon, ang gumaganda, ang lumalaki ang bahay-sambahan, marami nang nakakakilala sa iyo. Sa pagdaan ng mga panahon, ay naiiba na ang turo. Na dati, tama, hindi ka umaalis salita ng ating Panginoon. Yun nga, minsan ang danger po kasi kapag marami ng stock, ang utak ng isang mangangaral, lumalaki na ang ulo hanggang sa manangan na sa kanyang sarili. At yun nga, iba na ang interpretasyon niya sa salita ng ating Panginoon, at dahil doon, yun nga po, nalilihis na, natatalikod na sa tamang aral. At yun din po sabi ng Banal na Kasulatan na dati makasabtan natin sila sa atin, subalit umalis sila. Ayon po kay Pedro, samahan po ninyo ako dito sa ikalawang sulat. Ayan. Ni Pedro,
chapter 2, verse 1. Ayan. Hanggang 3. Doon po si Apostol Pablo po, naalala ko yung sinabi niya, kung hindi po ako nagkakamali, sa mga taga-Galacia po ito na nagtataka po siya kung bakit ang dali na talikdan ang Diyos na tumawag sa kanila, sabi. At bumaling sila sa ibang aral. At ang kinalulukod din po ni Pablo, yung sabi niya sa kanyang mga sinusulatan, na ayaw niyang mawala ng saysay yung kanilang pagpapagalpa sa kanila dahil lamang sa mga maling aral. Yan po ang iniingatan ni Apostol Pablo. Kaya dito sa 2 Peter chapter 2 verse 1 hanggang 3, ang sabi po dito, noong una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayun din naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang nagtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong tumubos sa kanila ay kanilang itatakwil. Kaya't di magtatagal at sila'y mapapahamak. Verse 2. At marami silang mahihikayat. Yan ang malungkot nga ho sinasabi natin. Na sumunod sa kanilang kahalayan at dahil dito pati ang daan ng katotohanan ay malalapas tanganan. Verse 3. Sa kanilang kasakiman, dililangin nila kayo sa pamagitan ng kanilang aral na kathang isip. Ayan. Lamang, matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Hindi po natutulog ang ating Diyos. Maaring minsan natatanong na sa ating isip, bakit namamayani ang mga ganitong mga mangangaral? Di ko ba di nyo napapansin, no? Kung alin yung mong nasa mali, sila ang madaling lumago. No? Dumami. So, tingnan ho natin dito, yung title ho natin tatalakayin yung mga huwad. Ito, iniisip ko po kung ano talagang nagtatitle Kasi kung mga huwad na, sabihin natin, guro o apostol, propeta, kasi nakafocus lang po doon Kaya nilahat po natin na mangangaral. Kasi pag mangangaral, yung apostol pwedeng mangaral, propeta pwedeng mangaral, yung pastor, evangelista, guro pwedeng mangaral. Kaya hindi ho natin siningil na doon sa mga fivefold. No? So mga huwad na mangangaral. So paano po natin makikilala mga huwad? Di ba sa mga huwad? Sa pera na lang ho, may totoo at mayroong huwad. Kaya mayroon silang pandetect. At doon sa mga bihasa na, salat pa lang, alam nila. No? So paano ho natin malalaman? Kasi napaka-delikado ho nito kapag hindi ho natin alam, lalo na ho sa medyo bago-bago pa lang ho na mananampalataya o sabihin natin yung mga ibang mga kababayan natin na walang alam at nadala lamang sa kanilang mga pinapakita na maganda, yun ang front ho nila una No? Gagawa ng maganda, pero hindi mabuti. Magkaiba po yung maganda sa mabuti. No? Maganda siya, pero hindi siya mabuti para sa iyo. Ganun So ito po ilan lamang ho ito, pero ang dami mo sa Bible, 21 lang ho ito piraso Ayos ko pong ibahagi ito kasi talagang hinanap sa Bible po ang mga talatang ito nang sa ganun ho, may mapagkikilanlan ho tayo. No? At magagamit ho natin itong pang-detect kung yung hubang mga mangangaral. At po yung mga huwad na ito, magaling ho sila Nag-aral din po sila Marami silang alam, malawak, kanilang mga nalalaman, lalo na sa Bible. Kaya lang, pagdating doon sa kapag ipinasa na nila sa kanilang mga tagapakinig, doon na ho pumapasok yung pansariling motibo. Kaya nga ho, napakaganda ho dito na tayo naging maingat ho dito. Di lahat na basta isinusubo sa atin, nilulunok natin agad. O yung ano mabinibigay sa atin na tinapay, tignan ho natin yung palaman nito,
Baka may nakasingit na lason. So isa-isahin po natin. Dito muna sa binasa ho natin ng mga talata ayon kay Pedro. Dito ho kay Pedro. Ano ang sabi niya? Noong una, kung tumutuloy nung Old Testament. Actually, kung mabasa ho ninyo talaga, doon lang doon sa aklat ni Jeremias at ni Ezekiel, ay mababasa ho natin doon kung paano inilantad o pinakilala ng ating Panginoon yung mga huwad na propeta na nagpapahayag din sila sa pangalan niya. Ginagamit nila ang pangalan ng Diyos. Kaya sinaway sila ng ating Panginoon. Mamaya po ay matutunghayan natin. Isa yun sa mga madadaanan ho natin. So nung una sabi, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel, yun, sa bayan ng Diyos, sa Old Testament. Gayun din naman, may dati sa gitna ninyo na mga huwad na guro. So yung pagsasalita po ni Apostol Pedro ito, nung panahon nila, na siya nabubuhay, na kausap niya yung mga tao noon, at ngayon nababasa ho natin ngayon, ito po ay tumutukoy din naman sa panahon natin, na sa panahon natin talagang darating, magkakaroon po nito, at mismo ating Panginoon Kristo po ay nagsalita ho dito sa Matthew 24, yung ba? Isa yun sa mapalatandaan nga po, no? Darating sa ang araw na sa maraming paririto sa ating pangalan na sabi. So, tingnan natin isa-isa ho. Una, sa verse 1 po, sino ba itong paano natin makikilala? Sabi ko nga sa kanina, 1, 2, 3 lang ang makita natin sa marinig po natin ngayon sa isang mangangaral. Sasapat na po yun para masabi mo natin na huwad ang mangangaral yun. Sa una po, sabi sa verse 1, so, lihim silang magtuturo ng maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Lihim na nagtuturo po sila ng maling aral. So, paano po natin malalaman na mali yung aral nila? Na kinadudulot ng kapahamakan. At yun po ay, ewan ko po kung may narinig na ho kayong, ito, narinig ko lamang ko noon sa mga ngaral, kung sa Korea ho ito, naglason ho sila, pati yung mga member, pagkakala nila na darating ng Panginoon. So, ito po ang panganib po noon. No? Kapag mali ang aral na pinakikinggan ng mga nakikinig ng kanilang mga followers, yan po ang dulot ang sabi, kapahamakan, mapapahamak po sila. Diba, sabi na ba ng sulatan, ang bulag na taga-akay, ay kapwa sila mahuhulog sa hukay ng kanyang inaakay. Kaya nga napakahalaga po na tinitingnan natin mabuti, pinakikinggan natin mabuti, at higit sa lahat sinusuri natin mabuti yung mga aral po na narinig natin sa napakaraming naglipa ng mga mangangaral ho, nagtuturo ng mapapakinggan mo natin sila, lahat humuhugot sila sa Bible po eh. Kaya lang nagkakatalo ho dito, kapag ito ay kanila ng in-interpret, ipinaliwanag. Tulad nga ng napag-aral natin, di ba, nakaraan, actually, ito matagalang tanong, at itinanong lang ho noong nung nakaraang Tuesday, doon sa Genesis 1:26, di ba? Sabi ng Panginoon, lalangin natin. Alam po niyo, nung naalala ko lang kasi, nung kasing bago po kami nag-attend dito at dito sa CCL, meron kami pinanggalian kasi na church at nagkaroon ko ng problema. Huminto po kami mag-attend. Naghahanap kami, naghanap. At habang wala po kaming church na ina-attendan, sa TV muna. So ito po, ang galing kong mangaral, yung hinatiyampuan ko kung ano eh. Alam mo, yung may dalang laging stick eh. Ang ganda ng aral. Minsan narinig ko, ayun nga, nung kinote niya yung Genesis 1:26, sabi niya, lalangin natin, sabi na, ang tao ayon sa ating wangis. Ang tinuban niyang natin doon, mga anghel daw. Doon na nag-stop yung pagsunod doon sa television o sa kanya. Lalangin natin, So, angel para sa kanya, mga anghel ang kasama ng Panginoon sa paglalang sa tao.
doon ko po na patunayan, doon baka yung aral, yung iba sinasabi niya, ay, nasa Bible naman, kaya lang nung ipaliwanag niya, contaminado. Contaminated, ibig sabihin may halo. Isang tubig na kapag ininom mo yan na contaminado, ano yan, delikado ho. No? So yan po, maling aral. Kaya ingat ho tayo. No? Doon ako nagkakatalo pag ipinaliwanag na ako nila. Ano pa? Verse 1 pa rin, ang sabi doon, pati ang Panginoong tumubos sa kanila ay kanilang itatakwil. Titinayin nila. Tatakwil nila ang Panginoong Jesus na ginagamit nila pangalan ng Panginoong Jesus pero hindi naman nila tinatanggap bilang tagapagligtas. Ang tagapagligtas nila yung mismo kanilang kongregasyon o reliyon na sinasabi. Pag wala ka doon, hindi ka ligtas. Asa na ngayon ang Panginoong Jesus na ginagamit nila? Si Christ. So doon pa lang ho, mali na ho, huwad na ho na mga aral ng mga ganito. Huwag ho tayong paaakit sa ganda ng aura, ganda ng bihis, ganda ng pananalita. Napaka-delikado ko yung mga ganon. Pangatlo, verse 2. At marami silang mahihikayat. Yan po ang malungkot na, marami silang mahihikayat. Kasi magaling nga silang maghikayat eh. Kumbaga, mabulagas po sila. Mapambola. Namumuhay po sila sa kahalayan na sabi, no? Marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. Kalasuan, ibig ko sabihin, sa mga immoral na gawain. Sasangkot sa mga hindi magandang gawain po. Kapag gano'n na ho, ang isang mangaral, huwad-huyan. Dahil lang sa mangaral ho, sinasabi ng Banal Sulat, ang kailang mamuhay siyang ayon sa nais ng ating Panginoon, sa kanyang salita, sa kabanalan na sabi. Pero kung namumuhay po, tanga, banal sa harapan ng pulpito, pag wala sa pulpito, di na ho. Diba? May kantang ganon, di ba? Yung may kantang yun. Yung, alam na ho, ba alam niya yun, yung santong banal na. Ganon ho eh. Banal sila pag nangangaral. Pero kapag wala na sila sa pinangaralan nila, hindi natin alam kung anong... pero sabi nga, hindi tayo hindi tayo makakatago kilod eh. Hindi makakapagtago kilod ang mga yun. Sabi nga nakahanda na yung pupusa sa kanila eh. Ika nga makapagtago man sila sa mata ng marami ng kanilang mga inaaralan, pero pagdating ng araw, mananagot sila sa ating Panginoong Diyos na marami silang iniligaw, dinala sa kapahamakan. Namumuhay po sa kahalayan. Pangatlo po yun. Pang-apat. Wala po ito eh. Hanggang ganito tayo apat dito. Pang-apat po, sa verse 2 din, sabi, pati, sabi yun, ayun. At dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastanganan. Dahil sa pamumuhay nila sa kahalayan, nalalapastanganan nila yung daan ng katotohanan. Pero yung pinangangaral ng Panginoong Diyos, tapos yung buhay pala ng mga ganitong nangangaral nagtatampisaw sa kasalanan. Kaya sabi ni Pablo sa Romans chapter 1 verse 8, nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga tao dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Ang katotohanan, sabi. Nalalapastanganan mo. Nababastos si Kama. Yung katotohanan. Verse 3 pa rin ho. Pang-5 na ho. Sabi, verse 3, sa kanilang kasakiman. Masasakim ho ang mga ito. Ano ba yung sakim?
Ibig sabihin ng sakim. Yung sakim, pag sinabing sakim, yung akin, akin lang. Yung sa'yo, akin pa rin. Ito yung mga mangangaral na kabig ng kabig. Hinuhut-hutan ang kanilang mga miyembro para matustusan yung kanilang kalayawan, kalasuan, mga ginagawa. Masasakim po sila. Gusto nila, nangangaral sila ng pagpapala sa mga mangangaral para siya naman ay pagpalain. Siya lang na pagpapala, pero yung mga miyembro nila nahihirapan. At ang sabi pa nga ho, naalala ko sa Matthew 23, sabi doon, nagpapasan sila na mabibigat. Pero ni daliri nila, ayaw nilang itulong sa atin. Sakim ho sila. Pang-anim verse 3 pa rin ho, dililingan nila kayo sa pamamagitan ng kanilang aral na katang isip lamang. Mapanlinlang ho sila. At yung nga, gagamitin nila sa panlinlang yung mga katang isip, mga gawa-gawa nila, sariling interpretasyon sa Bible, sariling turo. At kung di mo natin napapansin, dahil sa kanilang mga sariling turo, unti-unting na isasantabi yung talagang aral ng Diyos. At yun ang sabi sa Marcos, binanggit doon sa chapter 7. Sabi doon, napakagaling ng pagpapawalang bisa ninyo sa aral ng Diyos. O napakaganda, napakagaling ng aral ninyo, sabi. Ang sinusunod nyo yung aral ng tao. Papawalang bisa lamang ninyo ang aral ng Diyos. So, una, intro nila salita ng Diyos. Tapos, unti-unti, kapag pagpapaliwanag na nila, unti-unti na isasantabi na, nawawala na yung salita ng Diyos at yung aral na nila ang kanilang naipapakilala sa mga tao. So, mapandin lang. Makatang isip, kuro-kuro, haka-haka, ika nga. Sariling gawa ito, sabi. Tapos sasabihin nila, ito ay mula sa Diyos. Ayan. Pang-ilan tayo? Pang-7 na ho tayo. Sa verse 3 pa rin ho. Ayun, mapag-invento ho sila ng aral. Ayan. Sabi doon, no, mga katang isip. Nag-invento sila ng mga kung anong mga aral. Ewan ko kung, hindi ko na napapanood na kung may nasa television pa. Yung sa mga ngaral na tawag ko dito, Amen eh. Papabas ng mga panyo, magpapabaligtad ng mga payong, ang sahod ng blessing. Hindi ko na napapanood yun eh. Invento ng mga aral. Dami ho. Kaya nga ho, napakahalaga ho na magkaroon ho tayo ng personal na pag-aaral, pagsasaliksik, pagbubulay ng salita ho ng Diyos. Huwag lang ho tayo basta magdedepende sa mga, sabihin natin, magagaling na mga mangangaral eh. No? Wala akong problema doon eh. Kaya meron tayong pinagbabatayan, yung bang sinasabi nila, yung narinig natin, yun ba ay aral talaga mula sa Diyos o kontaminado? Maging tulad ho tayo ng mga Berean Christian ho, no? Doon sa Bible. Si Pablo na ho ito Si Pablo, nangangaral na ho siya, tama na yung pinangangaral niya, pero maingat pa rin po yung mga Berean Christian. No? Nagmila si Pablo ng mga aral, pag sabay, tingnan natin kung tama. Yung tinitingnan nila yung kasulatan. So ganun ho tayo dapat. Inanig natin, tingnan natin, tama ba? Tulad ko ngayon, narinig ninyo, yung mga binabanggit dito. Tignan ho ninyo kung nasa Bible nga ho ba, o baka ito'y katang-isip ko lamang ho. Baka ito'y gawa-gawa ko lamang ho. Pag ganun ho, kung nakita ninyo, gawa-gawa ko lang, wag ho ninyong sundin, wag ninyong pakinggan. Pero kung ito po ay nasa Bible, sinabi na salita ng Diyos, abay, sundin po natin. Dahil mas
mas maganda ho na sundin natin ang Diyos kaysa sa tao. Sabi ho ng Acts. So number 7 po yun, no? Nag-imbento ng maling aral, no? Di nila kinikilala ang pamamaraan ng Diyos, ang sabi ni Pablo sa Romans chapter 10 verse 3. No? Hindi nila kinikilala o kinilala ang pamamaraan ng Diyos. Ayan ho, sinantabi nila yung paraan ng Diyos at gumawa sila ng sariling pamamaraan. Ayun. Nag-invento. Sabi ng Panginoon, ako ang daan. Gumawa ng sariling daan, tamang daan. Daan na kung saan-saan. 500 sa kung 1,000 o no? Sinatabi nila, inalis nila. Diba? Kaya pag basic ko pero napakahalaga ng turo nito patungkol po sa kaligtasan eh. Kasi ito ang masasabi ko na ating napakahalaga sa isang tao, ng salvation. Kaya lang maraming nagtuturo po ng salvation. Patungkol sa salvation kung paano. At dito marami ho ang nagtutwist dito. At pag dito, ako salamat sa ating Panginoon. Kaya talagang mag-focus lang po tayo sa salita ng Diyos. Ida-direct ko tayo ng ating Panginoon. So, yun, no? Ayaw nila yung pamamaraan ng Diyos. Yung pamamaraan nila ang kanilang sinunod. Number 8. Ito pong number 8 and 9. Medyo tingnan mo natin mabuti ito. Kasi actually, noon ako, medyo na-confuse din ako dito eh. Alam, salamat sa Panginoon, hiningi natin yung talagang paliwanag ko dito at nakita naman natin mismo doon sa salita niya talagang pinaliwanag. Hindi tayo nag-create ng sariling paliwanag natin eh. Kasi mahirap din ho yun eh. Posibilidad na malibo tayo. Pangwalo ho, nagtuturo ng magkahalong aral. Ayun. Hindi puro, ika nga. Yan sinasabi natin, salita ng Diyos at halong aral ng tao. Sa Deuteronomy chapter 13 po yun, verse 1 and 3. So, basahin na rin po natin yung pang-siyam. Nagpapahayag na di nagkakatotoo. Ibig sabihin, nagpaparepesay sila. At sinasabi nila, ito ang sinasabi ng Panginoon, sa ganito, sa ganyan, mangyayari. No? Pero hindi nagkakatotoo. Sa Deuteronomy chapter 18, verse 21 hanggang 22. So, unahin muna po natin itong verse na ito sa chapter 18 ng Deuteronomy. Dito? Deuteronomy 18, chapter 18, verse 21 hanggang 22. Upang matiyak ninyo kung ang sinasabi ng propeta ay galing kay Yahweh, sa Diyos po, o hindi, ito ang palatandaan. Ito yun. Ang tinatanong natin, ito bang propetang ito? Ito bang mangangaral na ito? Talagang ito ay sa Diyos. Galing sa Diyos. Ito daw ang palatandaan. Kapag hindi nangyari o nagkatotoo ang sinabi niya, nagmula siya sa ganito. Dating ang Panginoon. Marami na kung nangyaring ganyan. No? Iyo'y hindi mula kay Yahweh. Yan. Ang mensahe niya ay gawa-gawa lamang niya, huwag din siyang katakutan. Ang tanong dito, paano malalaman na kung yung nagpapahayag ngayon ay galing sa Diyos? Sabi doon, kapag daw hindi nagkatotoo, yung sinabi niya, hindi yung galing sa Diyos, kundi sarili lang. Ngayon, tingnan natin dito. Sa makatwid ho, kapag nagkatotoo, yung sinabi niya, ibig pa sabihin, paniwalaan na natin agad. So, tingnan muna ho natin itong Deuteronomy chapter 13, verse 1 hanggang 3. Kasi, ewan ko kung nabasa na ho ninyo itong dalawang chapter at ang mga verses po nito. Sabi, kung sa inyo may lumitaw na propeta o nagbigay ng kahulugan sa mga panaginip at nagpakita siya ng kababalaghan o kaya nagkatotoo, ito, ang kanyang pahayag. Ayun. Sabi ng Panginoon dito, kung may lumitaw sa inyong propeta, nagkatotoo ang kanyang pahayag. So, sabi doon sa binasa natin kanina, na kapag nagkatotoo ang sinabi niya, yun ay galing sa Diyos. Di pa sabihin, pag nagkatotoo, agad-agad paniwalaan natin.
Kumbaga, parang magkakontra dito, hindi mo ba? Sabi dito ng ating Panginoon kapag nagpahayag siya, sabi, nagkatotoo. Pero ito ang sinasabi natin, magkahalong aral Tama naman, tama Totoo yung sinabi niya nagkatotoo. Pero ang sabi niya, subalit, may pasubalit. Hihikayatin kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosang hindi naman ninyo kilala. Huwag kayong makikinig sa Kanya. Pagsubok lamang yon ni Yahweh sa inyo kung talagang iniibig ninyo siya ng buong puso at kaluluwa. Ayun. Kaya binasa ko pa ulit-ulit itong dalawang ito at doon po nakita ko. Di ko mo nagkatotoo, tama na, paniwalaan na natin. Kung, ang sabi kasi dito, kung hindi niya hikayatin, di ba, mayroon tayong nakikita ho ngayon, no? Nagpapagaling, kung ano-ano ginagawa, kaya ang daming mga supporter niya sa likod na mga imahe. Di ba? Yan ho ang ibig sabihin dito ng ating Panginoon. Kahit na magkatotoo, may nakikita sa YouTube, naghuhula, makapangit yung hula nila. Kaya lang, makikita mo naman sila, meron silang mga bodyguard tama ngayon na hindi gumagalaw Sabi ng Bible, may mga mata hindi nakakita, may mga kamay hindi may galaw, may ilong hindi makahinga, may tenga hindi makarinig, may bibig hindi makapagsalita, apain mo man. Yan po ang sabi ng Panginoon. Huwag ninyong paniwalaan. Kahit na magkatotoo ang kanilang sinabi, pero ihikayatin nila kayo. Ayun meron silang mga, sabihin natin diretsahan na, mga rebulto, imahe. Yan hindi mula sa Diyos. Sabi. So maliwanag po yun. Hindi ko magkakontra yung dalawang ito. Pinaliwanag ko mismo ng ating Panginoon. Kaya yung magkahalo, ibig sabihin, Panginoon nagpapagaling, gumawa ng kababalaghan, pero yung mga propeta ho niya, tunay na lingkod, hindi nila hinikaya yung bayan ng Diyos sa lumang tipan na sumamba sa Diyos-Diyosan, sa mga rebultong gawa ng kamay ng tao. So maliwanag ho, yung dalawa yan, siyang ho yun. So pang 10, 10 pa lang tayo Apat pa yung oras. Sabay. Sa Jeremias chapter 23. Tingnan ko natin sa Jeremias. Chapter 23 verse 16 ho. Yung chapter 23 hong ito. Hindi ko nakita. So, 23, chapter 23, andun ako kayo. So, nagsasabi ng kabulaanan, kasinungalingan, hindi totoo ang kanilang mga sinasabi. 16 and 17 po verse. Sabi doon, ganito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Huwag ninyong pakikinggan ang mga propetang nagpapahayag sa inyo, pawang kasinungalingan lamang ang sinasabi nila. Ang mga pangitaing kanilang sinasabi ay kathang isip lamang nila at hindi nagmula sa akin. Palagi nilang sinasabi sa mga taong ayaw makinig sa akin, magiging mabuti ang inyong kalagayan. At sa mga ayaw tumalikod sa kasalanan, hindi ka daranas ng anumang kahirapan, kabulaanan. Diba yung sinasabi nila? Kahit na okay lang sa kanila, yung kanilang inaaralan, mga miyembro, okay lang sa kasalanan. Hindi, okay lang yan, hindi kayo mapapahamak. Kasinungalingan po yun. Kontra sa salita ng ating Panginoon. Kapag nasa tayo namumuhay sa kasalanan, mapapahamak po siya. Kaya sabi sila, nagkakatha sila, sa kanilang kathang isip lamang sabi, hindi nagmumula sa Diyos. Tapos sasabihin nila, yun nga akong malungkot, Eto napakadelikado ho nito
na hindi nila masaway-saway, lalo na yung mga supporter nila na financially okay mag-support. Kahit alam na nila na hindi tama yung ginagawa dahil sa takot o pangamba na umalis o mag-stop na pag-support, hindi nila tinutuwid yun. Okay lang sa kanila. Hindi kayo mapapahamak ang sabi dito eh. Yung maayaw tumalikod sa kasalanan. After sila, doon kung anong nakukuha nga nila doon sa kanilang inaaralan. Pero doon sa kaluluwa, wala silang pakialam. Sabi pa ho, mapagkatha ng sariling pangitain. Ayan. Yung vision, no? Dami yan. Noon pa, nasikat na yung salawag, di ko ba? Nakikita. Kung anong nakikita dyan sa ipapawid. Dami ko niyan, mga nakakita ng ganito, ganyan. Sariling mga pangitain. Katha, sariling katha o katha lang nila yon, mga pangitain na yon. Baka nagdidelusyon lang ho sila. O bunga yun ang sabi nga nila yung amat. Kasi kahit yung mga, ewan ko, nakapanood ako kayo sa mga nahuhuli, sa mga balita, di ba? Dahil may tama sila, kung ano yung mga nakikita nila, may humahabol daw sa kanila, gusto pumatay, yun eh. Kahit isip po nila yun, bunga yun. Wala sila sa tama. Ika nga, dahil sa may tama sila. Ganun din ho itong mga huwad na ito, na mga ngaral. No? Nagpapahid ng sariling pangitain. Hindi pangitain yun, no? Pangit. Atin. So, sarili ko nila yun. Verse 16 po yun ang Jeremias 23. Pang 12, verse 21, verse 25 hanggang 26 so ng chapter 23 ka ng Jeremias. 21, basahin muna natin. Sila ho ay nagpapahayag na ginagamit ang pangalan ng Diyos. Ito nga ho, ang sinasabi natin. Lahat ng mga ngaral na ready natin, Bible-based, ika nga, Diyos ang kanilang pinangangaral, lumalabas sa kanilang bibig, pero sa panabayo para sila ay paniwalaan natin. Sa verse 21, sinabi ni Yahweh, hindi ko sinugo ang mga propetang iyan. Hindi ko mo nangangaral na, sugo na yan. Maraming nagkiklaim na sugo sugo. No? Anong klaseng sugo? Hindi ko sinugo ang propetang yan, sabi ng Panginoon. Lumakad sila nang hindi ko inuutusan. Kumbaga sa isang sundalo gumawa siya ng sariling desisyon niya na walang namang command sa kanya na nakataas sa kanya Nagpahayag sila sa aking pangalan, gamit ang pangalan ng Panginoon. Dala-dala ang pangalan ng Panginoon, pero sarili nila pala lakad yaon. No? Gayong wala naman akong sinabi sa kanila. Ewan ko kung familiar po, pwede ka mga early 80s at late 80s at early 90s. Tanding na nito yung marami yung ito ang sabi ng Panginoon. Maraming ganyan diba? Ito ang sinasabi ng Panginoon. Marami ho yan na nadatan po natin yan. Nung tayo medyo bata-bata pa sa pananampalataya, maraming ganyan. Ito ang sinasabi ng Panginoon, sabi, sarili lang ko nilang sabi yun. Dala ng imahinasyon, dala ng emosyon. Nagpapahayag sila na ginagamit ang pangalan ng Diyos. Verse 25 hanggang 26. Alam ko ang ginagawa ng mga propetang sinungaling. Sinungaling ko sila. Ginagamit nila ang aking pangalan at ipinamamalit ang binigyan ko sila ng pangitain. Pinagmamalaki ko nila. Na yun ay mula sa Diyos, yung pangitain na sinasabi nila. Verse 26, kailan
Kailan pa ba magbabago ang mga propetang ito na nangangaral ng kasinungalingan at nagpapahayag ng pandaraya ng kanilang mga puso? Diba, no? Dinadaya nila. Ang mahirap po dito, ang kawawa dito, yung mga madadaya eh. Mapapaniwala. Kumbaga sa namimingwit eh, ang sarap nung pain eh. Kaya pag nabingwit na ito, wala na. Ando na sa lalagyan. Mahirap na. Kawala. Maliban na lamang kung malakas ka, tumalon yung isda at makawala. Pang 13, verse 28, sabi ho dito, sa Jeremias pa rin ho yun, chapter 23. Kung nanaginip ang isang propeta, dapat niyang sabihin, ito'y panaginip lamang. Nanaginip siya, sabihin niya ng totoo, ng tapat, ito'y panaginip lamang. Minsan, pinapahal ito na ito mensahe sa Diyos. Hindi lahat ng panaginip. Pero may panaginip talaga sa Bible, mensahe ng Panginoon. Doon sa talagang tinawag niya, nalingkod niya sa Bible. Alam mo natin yan. No? Naka-experience ng panaginip na nangungusap ang Panginoon sa kanila. Halimbawa na lang ho dyan, si Joseph. Kung nanaginip ang sa propeta, dapat niya sabihin na ito'y panaginip lamang. Ngunit, kung narinig niya sa aking salita, o ang aking salita, ipahayag niya ito ng buong katapatan. So, pag ito ay sinabi ng Diyos sa kanya, sabihin niya, huwag niyang walang bawas, walang dagdag. Kung ano sinabi ng Diyos sa kanya, sabihin niya, wala sa itatago. Pero kung ito ay panaginip lamang, sabihin niya daw sa mga tao, panaginip lamang. Ibig sabihin, yung mga huwad na ito ay walang katapatan. Hindi nila sinasabi yung totoo kung ano yung narsig nila. Katulad nga kanina nabasa natin, sabi, okay lang, yung mga gumagawa ng masama, hindi sila mapapahama. Galing ba sa Diyos yun? Hindi. So wala ho silang katapatan. Verse 30 and hanggang 32 sa Jeremias pa rin. Kaya sabi kanina, itong dito sa Jeremias, dito inilatag yung mga huwad ng mga propeta eh. 32, sabi, ako ilaban sa mga propetang gumagamit ng salita ng ibang propeta. Ibig sabihin, manggagaya, sinungaling, copyright ka nga. Narinig lang nila sa tunay na propeta ng Diyos at ito, ginagamit nila para yung credit sa kanila. Nagsalita si Pastor Rene, galing sa Diyos, narinig ko, inunahan ko siya. Sinabi ko doon sa iba. Manggagaya, sinungaling. Ibig sabihin, lumilito na ako, sinungaling at manggagaya. Sabi dito, ano ba yun? Kung gumagamit ng salita ng ibang propeta at sinasabing iyon ang aking mensahe. Ako ay laban sa mga propetang kumakathan ng sariling salita at pagkatapos ay sasabihin galing iyon kay Yahweh. Ako ay laban sa mga propetang nagsasalaysay ng kasinungalingan upang dayain ang aking bayan. Hindi ko sila sinugo at wala silang kabutihang magagawa sa bayan ito. So, yan po yung pang-14, no? Mga sinungaling, mga manggagaya. 15. Yun na natin. Matthew 20, sa New Testament na tayo. 23, chapter 23, verse 1 hanggang 3. Ano sabi dito? Ito nga, sir, magaling po silang mangaral. Maalam sa Bible, sa ulado ang Bible. Pero, yung alam nila, hanggang sa bibig lang. Pero hindi makita sa kanilang buhay. Sabi dito, no? Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao na at sa kanyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moses. Kaya't gawin ninyo ang tinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos, ngunit huwag ninyong
tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Mahusay, magaling, nakakabilib, nakakahanga, pero yung buhay, yung pinapangaral nila ay nakikita. Sabihin taliwas, sabi, taliwas ho. Magaling mangaral, di makita ang buhay. Sabi nga ni Pablo kay Timothy, may anyo silang na pagiging makadiyos, ngunit hindi naman makita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang mga ganitong tao. Malayo-malayo yung kanilang inaaral. Ang katulugan sinabi natin na nagpapapasan sila ng mga mabibigat, pero ayaw lang tumulong yung kahit yung daliri nila sa atin. Naalala ko tuloy minsan yung nasa mga kumusan kiniklaim yung isang lupa para maging nung church noon dati. Matalahi, madamo. Kami mga manggawa. Matalin, pinaglinis kami doon. Pero siya, hindi. Niyaya kami pumasok sa Bible School. Pagkatapos doon, iniwanan kami. Paano mo susundin naman gano'n? Na dapat na leader, ililid ka, pero hindi nakita sa gawa niya. So, hindi makita ho. Kailan kahit yung mga apostol nga ho, doon sa Thessalonica habang sila nangangaral, yung mga pinangaralan nila, nakikita nila sa kanilang buhay yung kanilang inaaral. Sabi ni Pablo sa mga taga-Thessalonica. So, lisinahan natin. 16, Matthew 24. So, kung kahit mayroon sana ng mga Bible, pwede mo nyo isulat at tingnan mo ninyo. No? 24, chapter 24, verse 4 hanggang 5. Ito ho. Nagpapanggap na sila ang Kristo. Ayan. Sila yung Mesias. Ayun, yung ngayon hindi makita-kita dahil nagtatago. Sa lahat ng anak ng Diyos nagtatago. No? Nagkiklaim na siya ang Son of God. Siya ang Kristo. Sa kanya wala nang Kristong darating ko dahil dumating na sa katauhan niya. So marami ho, ang Panginoon Yesus po siya nagsasabi mo dito, no? Magpapanggap sila na Kristo. Marami ho, kahit sa ibang bansa. Marami yung Kristo nga nagpanggap ho. So, number 17, ililigaw nila ang tao. Sa paano ililigaw. Meron silang kaparaanan No? Matthew 24, sabi doon, verse 24, una, sa pamagitan ng himala at kababalaghan. Kaya ingat po tayo, hindi lahat ng himala at ng kababalaghan na nakikita natin, maniwala na tayo agad. Kung napagaling niya, yung isang may sakit, okay na. No? At yung nakagawa ng kababalaghan sa Revelation ho, no? Yung larawan ng yung beast na halimaw, nagsalita. Kaya wag ko tayong magtataka kung yung mga makitang mga hugis sa dingding, lumuluha, no? Yung mga rebuto o larawan namamawis. Huwag na natin magpagtaka niyan. Kahit pwedeng i-duplicate ho yan. No? Yung himala at kababalaghan na mula talaga sa Diyos, kayang kopyahin o gayahin ho yan ng kaaway. Ano pang gagamitin panlilinlang o panliligaw o sa mga tao sa pamagitan ng kaakit-akit at matatamis na pangungusap. Romans chapter 16 po, verse 17 and 18. Sabi po doon ni Pablo, sa galing, sa tamis, ang kanilang pagsasalita, maengganyo ho. Parang ma-hypnotize ka ho. Parang mayroong something sa kanilang pananalita.
So ingat po tayo doon. Ano pa, sa pamagitan, yun nga, Colossians chapter 2 verse 4, binanggit din ni Pablo po yun, na mapang-akit na pananalita. Sabi doon, sa 1 Corinthians chapter 2 verse 4, sa pananalita at pangangaral ni Pablo ang sabi, hindi niya inakit ang mga tao sa pamamagitan ng matatamis na pangungusap. Si Pablo po yun. Hindi siya gumamit ng pang-engganyo, kundi basta direkta pinangaral si Kristo, kaya nga inusig siya eh. Dahil maraming nasasaktan eh, tinatamaan. Wala siyang paligoy-ligoy na. Hindi siya gumamit ng sabi ng mga matatamis na pang-akit na pangungusap. At ito pa, 2 Corinthians chapter 4 verse 2, yung mga huwad, magaling mo sila mag-twist, mamilipit. Pero si Pablo, sabi niya, hindi siya nanlinlang at hindi niya pinipilipit ang salita ng Diyos. Pero itong mga huwad po, magaling po silang mag-twist. Kaya ingat po tayo sa mga twister. Ano? Saan ba tayo? 17. 2 Corinthians chapter 4 verse 5. Ito sa kanilang pangangaral. I, ako. Itinataas ang sarili o yung kanilang denominasyon o grupo o reliyon na itinayo. Sabi ni Pablo, no? Sa kanyang pangangaral, hindi nila pinangangaral ang kanilang sarili, kundi si Kristo ang sabi. Kaya kapag hindi si Kristo ang tinataas si pinangangaral, kundi sila ang magaling, sila yung kanilang grupo ang magaling, abay, delikado ho yan, ingat po tayo, hindi mula sa Diyos ho yan. 18, ito marami ho nito, 2 Corinthians chapter 2 verse 17, kinakalakal ho nila ang salita ng Diyos. Binibusiness, ibig sabihin, ginagamit sa pagpapayaman, pagluluho, sa pag-iipon ng kayamanan para matustusan yung kanilang mga luhong pamumuhay. Yung mga nagtuturo nitong ibang ebanghelyo. Sila ang nagpapayaman, yumayaman. Sabi ho doon ni Pablo, no? Sina Pablo, hindi nila kinakalakal ang salita ng Diyos. Tapos bilang sugo, sabi, dapat nilang pinangangaral si Kristo. So, ingat po tayo doon. Kapag ang pinuno ng reliyon ay payaman ng payaman, abay, ingat po tayo. Ang tanong doon, saan ang galing yung yaman niya? Maliban na lamang ho, kung meron talaga siyang business talaga, personal. Pero kung yung yaman niya ay bunga ng mga katas ng kanyang mga pinamumunuan, hindi ho yan ang nais ng ating Panginoon. Sa Bible, ginagatasan ninyo ang ating mga tupa. So ingat po tayo doon sa mga nangangalakal. Nagtuturo na hindi dapat ituro, kumita lamang sila ng salapi, ang sabi ni Tito. Tuturo sila, mahikayat, mapaniwala yung mga tao, pero hindi nila alam unti-unti, daliri, unti-unti sila, una kuko, daliri, kamay, braso, hanggang sa buo na, makukuha na sa kanila. Bubulahin na lang, isa tatakutin pa eh. Ano? At gagamitin pa salita ng Diyos sa pansariling kapakanan. Para silang, sabi ni Isaiah, para silang mga asong gutom, walang kabusugan. Para silang mga pastol na walang pangunawa, ginagawa nila ang anumang magustuhan at wala silang iniisip kundi sariling kapakanan o kapakinabangan. Imaman sila, nakapagpundar ng mga mansyon, ng mga sasakyan o ano pa, luho. Ang Panginoon po ay ng maluhong buhay. Ingat po tayo sa mga ganung mga mangangatan. Mga huwad po yan, ibig sabihin. Panglabing siyam. So, malapit na ho. Galatians chapter 1 verse 7 hanggang 9. Ito, nangangaral sila ng ibang balita, mabuting balita, ng ibang gospel.
yung totoong gospel tungkol kay Kristo, pinalitan nila ito nga po yung kasunod kanina sinabi natin. Dahil sa prosperity gospel, ito nga po, nagsiyaman na po sila. Pero yung mga miyembro, tapos sasabihin ba, ba't hindi umaangat yung kanilang buhay? Paano aangat? Yung nga napupunta sa kanila. Sa prosperity gospel, sa abroad, lalo sa Amerika po, yung lahat mga ngaral ko dyan. Ewan ko, nakapanood doon yung mga ngaral minsan na sininterview siya ng isang reporter. Galit na galit doon sa tanong ng reporter. Halos manlilisik yung mataon niya. Tinanong niya yung tungkol sa kanyang mga ari-arian. So, ingat po tayo sa mga ganon. Alala ko na naman tuloy yung kaibigan ni Sister Chris. Sa ibang araw na ko yun, ahaba tayo. Dinikitan siya ng isang mangangaral daw. Giver ito itong kaibigan ni Sister Chris, giver talaga At dinikitan siya ng isang mangangaral daw. Kung magkasama sila sa sasakyan, nagsulat siya ng prayer request. Ika nga items, Lord, kailangan ko ito. Nilagay doon sa dashboard. Siyempre, makikita ba naman nung giver na yon, di ba? Iba man gano'n, no? Sinasamantala, ayun. Ayun. So, sabi ni Pablo, nangangaral sila ng ibang mabuting balita. Pero sabi ni Pablo, wala nang ibang mabuting balita. Pag mayroong nangangaral, sumpain sila, sabi. Tapos niyo, pag sabi din ni Pablo kay Timothy, yung mga aral po nilang ito na liban sa mabuting balita talaga kay Kristo, ang sabi, ito yung mga aral na parang kanser, ang sabi, na kumakalat sa katawan at sumisira sa pananampalataya ng iba. Sisirain po nga. Kaya ingat po tayo kung kayo ay alam niyo nasa tama ka na. Huwag ka nang hahanap pa ng ibang mga aral. Sisirain po yan, sabi ni Pablo. Parang cancer. Alam na po natin ng cancer. Madaling kumalat po yan. Kaya kapag yan ho ay narinig ng medyo lalo yung mga hindi sabihin na kahit na matagal ang minsan Kristiyano ho, hindi ganun parika-rooted sa salita ko ng ating Panginoon, madali po sila mahikayat, lalo na kapag yung aral ko ng isang mga aral kumikiliti doon sa tumutugma doon sa gusto mismo na ayon din sa salita ng ating Panginoon. Dati ang araw, hindi nila pakinggan yung tamang aral, buti maghahanap sila ng mga aral na gusto lang marinig yung talagang gusto nila, yung makakakiliti, aakma, aayon doon sa at isa pa huwag nakita ko sa mga aral na ito yung bang lagi nilang ginagawang halimbawa gayong hindi naman dapat isama doon sa mensahe yung mga alam nilang mga yung mayroon laging pinupuri para makuha ang loob. Yan po ay karanasan ko natin yan sa mga nagdaang mga panahon na nakasalamuha po natin. So, okay. Sabi, pang 20 na ho tayo. Ayan. Second to the last, ipagbabawal nila ang pag-aasawa at ilang uri ng pagkain. Sabi ko, ito yung aral mula sa demonyo. Sabi ni Pablo kay Timothy. Ay mag-asawa, pero mabalitaan mo, nasasangkot sila. Hindi mapinagbawal ho ng ating Panginoon ang mag-asawa. Kaya kung pinagbabawal ito na huwag ka na mag-asawa, sa doktrina ito sa kanila, abay, kontra ho sa salita ko ng ating Panginoon. Yung ipagbabawal nila ng pag-aasawa dahil sila ay walang asawa, gusto, pati yung mga miyembro na walang asawa. Sabi yun? At yung mga ilang uring na pagkain nilikha ng ating Panginoon, natanggapin bilang may pasasalamat ang sabi, huwag mong kumain niya, huwag mong kakainin niya. Kung yan ay bawal sa'yo, para sa'yo na lang yan. Huwag mong idamay
at ang gawing doktrina yan, ano pa tawag doon? Bagabag pa, no? Nang makakarinig, lalo na yung mga mahina pa sa pananampalataya. Ang sabi, sa Romans, kung ikaw na kumakain ng gulay, siya hindi, sa iyo na lamang yan. Kung siya kumakain ng karne at ikaw hindi, sa kanya na lamang yan. Ganon. Isipin ang kapakanan ng iba, sabi ni Pablo. Huwag lamang isipin yung sarili ng kapakanan. So, 1 Timothy chapter 4 verse 1 hanggang 5 po yan. Panghuli, ayan. Ayan, ito ang pinakahuli po. 1 John chapter 4 verse 1 hanggang verse 3. Then sa 2 John chapter 1 verse 7. Then sa Judas chapter 1 verse 4. Ano po sinasabi doon? Tao lang si Kristo sa kanila. Sa kanila, hindi nagkatawang tao, kundi tao lamang. Mababasa ko ninyo doon. Ayaw nilang kilalanin si Kristo. So basahin natin yung kahit yung isang talata lamang po yung Judas chapter 1. As makahawig po ito sa verse 4. Sabi doon, sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos, binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos upang mabigyan katwiran ang kanilang kahalayan. Ayan. Napakaliwanag na salita ng Diyos, tinatamaan yung mga ganitong mga huwad ng mga ngaral. Ayaw nilang kilalanin si Jesucristo na naging na ating kaisa-isang pinuno at Panginoon. Noong pamang una, sinabi na ng kasulatan ang parusang nakalaan sa kanila. So, andun na rin ho tayo sa katabi ni Judas. Basahin na ho natin yung sinabi doon sa 2 John 1:7. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya, ayaw nilang kilalanin na si Jesucristo dumating bilang tao. Ayan, dumating na bilang tao, ayaw nilang kilalanin, kundi tao lang. Pero, ginagamit nila yung pangalan ng Panginoon. Paano paniniwalaan yun? Para kang nagtitindi ng isang produkto na magaling to, mahusay panlinis, pero hindi mo naman ginagamit. Hindi mo naman, ginagamit panlinis. Paano ka paniniwalaan? Nagamit mo ang pangalan ng Panginoon Kristo, ayaw mo paniwalaan sa Kristo. Kundi tao lang. Sa panghuli po, Colossians chapter 2 verse 8, mag-ingat kayo upang hindi mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at magdarayang aral na hindi nasasalig kay Kristo, kundi sa sabi-sabi ng mga matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan. Pag hindi po nasasay kay Kristo, hindi aral ni Kristo, gaano man niyang kaganda, sabi ni Pablo taga-Colosas, huwag po natin paniwalaan. Ito ho ang ating pinakabasihan, salita ho ng Diyos. Kaya sabi ni John sa 17:17, ang salita ng Panginoon ay katotohanan. So, yung katotohanan lang po. Ang pakinggan natin, doon lang ho tayo sa totoo. Salamat aming Panginoong Diyos, Ama, napakaliwanag ho ng sinasabi na yung masalita. Wala na pong higit pa dito, wala na mas mataas pa dito. At hindi ito po pwedeng pasinungalingan o pabulaanan ng sino man na mga nagpapanggap na lingkod mo. Kaya hindi na ho, sabi nga sa mga salita na hindi na ho kami dapat pamagtaka kung mayroong mga magsilitawan na magpapanggap ng mga lingkod mo. Dahil maging si Satanas man, ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan, kaya hindi katakataka ng kanyang manlingkod ay magpanggap ng lingkod mo upang marami silang mandaya. Salamat po, Panginoong Diyos, kung kami po ay mananangan at mga hawak sa iyong salita, mahirap po na kami ay madaya at maninlang ng ninuman. Sapagkat ang salita mo lamang po siyang tayo ng katotohanan at ang sasabi ng katotohanan. Salamat aming Panginoon at naway hindi lamang po sa mga ganitong pagkakataon o tuwing linggo kami na nakikinig, babasa ng iyong salita, kundi sa bawat araw, Panginoon, huwag ho namin palampasin ang isang araw na hindi po kami nakapagbulay na yung mga salita. Napakahalaga po nito, Diyos, sa aming buhay. Itong magsisilbing gabay po namin,
ilaw, tanglaw po namin sa aming dinaanan. Hindi po kami maligaw sa aming patutunguhan. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat, aming Ama, sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo. Amen.